Magandang gabi muli mga kapatid sa pananampalataya. Patuloy natin pasalamatan ang ating Panginoon sa patuloy na gabay, pag-iingat at pagpapala na ipinagkakaloob niya sa bawat isa. At patuloy natin pasalamatan ang ating Panginoon sa patuloy na pribilehyo na ipinagkakaloob niya po sa atin. At narito tayo muli upang ating isagawa o ating pag-aralan ang kanyang banal na salita sa pamamagitan po ng ating daily prayer devotion. At bago tayo dadako, tayo muna ay umuko at tayo po ay mag-ukol ng panalangin. Patuloy ka, Ama Diyos, pinupuri, patuloy ka namin pinapasalamatan. Salamat sa gabay, pag-iingat at pagpapala na patuloy mong ipinagkakaloob sa bawat isa po sa amin. Salamat sa pribilehyo na narito kami muli upang aming ganapin ang aming daily prayer devotion na ipinagkakaloob mo sa amin. At nawa, Ama, sa pamamagitan ng aming pagpatuloy na pagbulay-bulay ng iyong banal na salita, ay kami nawa ay pagsilaguin mo ng kaalaman, kapagsilaguin mo kami sa aming pananampalataya na magkakapatid upang manatili kaming matatag at matapat na naglilingkod at nagpupuri sa iyong dakilang pangalan. At nawa, Ama, sa gabing ito ay pagkalooban mo ang iyong abang lingkod ng karunungan, kaalaman upang ang salita mo na aming mapag-aralan ay lubos namin nawa maunawaan at maging daan tungo sa aming ikalalakas, ikatitibay sa aming pananampalataya. Lubos ka pinupuri at lubos ka namin pinapasalamatan at nawa sa gabing ito ay ikaw ang aming maitaas, ikaw ang aming malwalhati at mapapurihan. Maraming salamat at lahat po napapuri at napasasalamat aming ibinabalik sa Panginoong Isus na aming tagapagligtas. Amen. 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 Mapagpalang gabi muli mga kapatid. At kung meron po tayong Bible, samahan nyo ako sa ating pagbasa sa ating paksa sa gabing ito ay dito po sa Juan chapter 17 verse 18. At samahan nyo ako sa ating pagbasa. At sinabi po dito, kung paanong sinugo mo ako sa sanlibutan, gayon din naman sinusugo ko sila sa sanlibutan. Ito po ang sinabi ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya po ating paksa sa ating sa gabing ito, mga brothers and sisters, ang pamagat po ay nilikha ka para sa isang gawain o isang misyon. Kung paanong sabi niya po sa ating binasa, kung paanong ako'y iyong sinugo sa sanlibutan, sila ay sinusugo ko rin sa sanlibutan. Ang gawaing ibibigay niya sa iyo ay tinatawag na misyon. Nais ng Diyos na magkaroon po tayo ng isang ministeryo sa katawan o bilang kinatawan ng ating Panginoong Jesucristo. At isang misyon sa mundo. Ang ating ministeryo ay ang paglilingkod mo sa kapwang mananampalataya. Paglilingkod natin sa kapwa po nating mananampalataya. At ang iyong misyon ay ang serbisyong ibibigay mo sa mga di mananampalataya. Ang pagsasakatuparan ng iyong misyon sa daigdig, yan ang layunin ng Diyos para sa buhay mo, sa buhay po natin. Pag-aralan po natin ang dalawang bahaging ito. Sa English po ang salitang mission ay nanggaling sa isang salitang Latin na ang ibig sabihin ay sinusugo. Kasama ang pagiging Kristiyano ang maging sugo at kinatawan ng Panginoong Jesucristo sa mundong ito. Ang sabi ng Panginoon Jesus, kung paanong sinugo ako ng Ama, gayon din naman sinusugo ko kayo.
Ang at pagkaraan ng mga taon, habang siya ay naghihingalo doon po sa krus, sinabi niya natupad na. Ang pahayag na ito ng Panginoong Isukristo ay binabalangkas sa uri ng kanyang buhay dito po sa lupa. Ito'y isang buhay na dinasayang, may kabuluhan at may tamang layunin po ng ating Panginoon. Na isa katuparan ng Panginoong Hesus ang misyon ibinigay sa kanya ng Diyos Ama, ng kanyang Ama. Ang naging misyon ng Panginoong Hesus nang siya'y narito pa sa lupa ay siya ring misyon natin. Dahil tayo ang katawan ni Kristo. Ang ginawa niya sa pamamagitan ng kanyang lupang katawan ay siya rin dapat natin ipagpatuloy bilang bahagi ng kanyang iglesia. Ano po ang misyon yun? Ano po ang misyon na yun? Ang ipakilala ang Panginoong Diyos sa mga tao na mayroon buhay na walang hanggan. Ang sabi ni Pablo sa Biblia, kami ay mga sugo para kay Kristo. Tayo po ang mga tagapagbalita ng pag-ibig ng Diyos at ng sasanlibutan ay isang mahalagang bahagi ng pamumuhay para sa kaluwalhatian ng Diyos. Ang misyon po natin ay pagpapatuloy ng misyon ng Panginoong Isukristo. Bilang mga alagad niya, kailangan natin upang patuloy ang sinimulan ng ating Panginoong Isukristo. Tinatawag po tayo ng Panginoong Hesus hindi lamang upang lumapit sa Kanya, kundi upang humayo para sa Kanya. Pag-aralan at sundin po natin ang utos ng ating Panginoong Hesus at malaman po natin ang mga detalye ng misyon mo dito sa lupa. Ang kailan, saan, bakit at paano. Sa dakilang tagubilin sinabi ni Hesus, kaya humayo kayo at gawin ninyong alagad ko ang lahat ng bansa. Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo at turuang sumunod sa lahat ng ipinag-uutos ko. Ito po ang dakilang tagubilin ng ating Panginoong Isukristo sa Matthew 28. Kung basahin po natin, Matthew 28 verse 19 hanggang 20. Bawat tagasunod po ng Panginoong, ang tagubilin ito ay ibinigay sa bawat tagasunod ng Panginoong Hesus. Hindi lamang mga pastor po at misyonero, kundi lahat ng mga Kristiyano na tumanggap at tinanggap na ang Panginoong Hesus. At kung bahagi ka ng pamilya ng Diyos, ang misyon mo ay ipinag-uutos. Misyon mo ay ito po maigpit na pinag-uutos ng Panginoon. Ang hindi pagpansin nito ay katumbas ng hindi po natin pagsunod. Maaring di mo mamalayan ito, subalit may pananagutan ka sa Diyos para sa mga di mananampalataya na sa paligid mo kung hindi mo ipahayag ang magandang balita. Sapagkat ang sabi po ng Biblia sa Ezekiel, basahin po natin yung Ezekiel chapter 3 verse 18 hanggang 21. Ang sabi po doon, maaaring ito'y hatol ng kamatayan, sabi po sa verse 18. Maaring ito'y hatol ng kamatayan para sa masama kapag hindi mo sila pinagsabihang lumayo sa kasamaan. Mamamatay sila sa kanilang kasamaan, ngunit pananagutan mo sa akin ang kanilang kamatayan. Napaka-delikado pala po kung hindi natin gawin ang ipinag-uutos ng ating Panginoon. Sapagkat maaring ikaw lamang ang kaisa-isang Kristiyanong makikilala ng ibang tao sa tanang buhay nila at misyon mo ang ibahagi si Hesus
sa kanila. Higit sa mga tao na hindi pa nakakakilala at tinanggap ang Panginoong Isukristo sa kanilang buhay. Ang misyon natin ay isang pribilehyo. Kahit na ito'y isang malaking responsibilidad. Ang iyong misyon ay may dalawang dakilang pribilehyo. Ang makasama ng Diyos sa gawain niya at ang maging kanyang kinatawan. Tayo'y magiging kabalikat ng Diyos sa pagtataguyod ng kanyang kaharian. Ang tawag po ni Pablo sa atin ay mga kamanggagawa. Ang tawag po ni Pablo sa atin ay mga kamanggagawa at kanyang sinabi na gumagawa kaming kasama niya. Dahil kay Kristo tayo'y nagtamo ng kaligtasan, napabilang sa kanyang pamilya. Kaya tungkulin po natin na ipahayag sa kanila kung paano sila maaring magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yan ang pinakadakilang bagay na magagawa mo para po sa kanila. Kung ang kaibigan mo o kapitbahay mo na mayroon sakit at alam mo ang lunas, isang malaking krimen ang itago sa kanya ang impormasyong makapagliligtas ng kanyang buhay. Mas malala rito ang maglihim tungkol sa daan tungo sa kapatawaran at tunay na kapayapaan at buhay na walang hanggan. Nasa atin lahat, mga Kristiyano, ang tungkulin po natin lahat. Naipahayag na tanggapin natin lahat ang Panginoong Isukristo upang magkaroon sila ng kaligtasan. Sapagkat sinabi ng Biblia sa Gawa chapter 12 verse 4, walang kaligtasan sa kanino pa man, sapagkat walang ibang pangalan sa ilalim ng langit na ibinigay sa mga tao na ating ikaliligtas. Kailangan natin lahat ang Panginoong Isukristo. Sa lahat ng pwede mong gawin, wala nang hihigit pa sa pagpapahayag mo ng salita ng Panginoon upang makilala ng mga tao ang Diyos at magkaroon sila ng walang hanggang relasyon sa ating Panginoong Panginoong Diyos. Dahil dito dapat maging madalian ang pagtugon natin sa ating misyon. Ang orasan ay patuloy sa pag-andar, kaya't huwag mo nang ipagpaliban pa ng isang araw. Simulan mo na ngayon ang misyon mo, mga kapatid, sa pag-abot sa mga tao na wala pang Kristo sa kanilang buhay. Sabi po, huwag mo nang ipagpaliban pa ng isang araw. Simulan mo na ngayon ang misyon mo sa pag-abot sa mga tao na wala pang Kristo sa kanilang buhay. At ito rin po ang paalaala ni Apostol Pablo sa atin lahat, mga Kristiyano. Sabi niya po, higit sa hindi pa nakakilala sa ating Panginoon. Sabi po sa 2 Corinthians, samahan niyo ako sa ating pagbasa. 2 Corinthians chapter 6 verse 1 and 2. Sabi niya, at sinabi, yamang kami mga katulong sa gawain ng Diyos. Ipinamamanhik namin sa inyo na huwag ninyong sayangin ang pagkakataong ibinibigay sa atin ng Diyos. Nakita po natin. Sapagkat sinasabi niya, sa kaukulang panahon ay pinakinggan kita. Sa araw ng pagliligtas, sinakluluhan kita. Tingnan ninyo, ngayon na ang panahon nararapat, ngayon ang araw ng pagliligtas. Yun po ang paalaala po sa atin ni Apostol Pablo. Kaya hindi natin sayangin ang ating pagkakataon o panahon. Kung itatalaga mo ang sarili mo sa pagganap ng iyong misyon, mararanasan mo ang pagpapala ng Diyos.
sapagkat hindi ipinagkakait ng ating Panginoong Isus sa mga taong ibibigay ang lahat upang maglingkod sa kaharian ng Diyos. Sapagkat ipinangako po ng Panginoong Isus sa Matthew 6:33, hindi po ba? At sinabi, hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at kanyang katwiran, at ang lahat ng mga bagay, sabi niya, ay ipagkakaloob niya. Ang lahat ng iyong pangangailangan ay ipagkakaloob niya. Pangako po ng Panginoon yun. Kaya po, at ang lahat ng mga bagay na ito'y pawang idaragdag sa inyo. Sabi po, hindi ibig sabihin na kailangan umalis ka sa trabaho mo at maging isang ibanghilista ka. Nais ng Diyos na ibahagi mo ang magandang balita saan ka man naroroon. Ikaw man ay estudyante, ikaw man ay magulang, ikaw man ay guro o guro sa preschool, ikaw man ay ahente o ikaw man ay manager, o anuman ang iyong tungkulin, dapat ay patuloy po natin bahaginan ng mabuting balita ang mga taong wala pa sa Panginoon. Kung gusto mong magamit ka po ng Panginoon, pahalagaan mo ang mga bagay na pinahalagaan ng Diyos. At ang pinakamahalaga sa Diyos ay ang kaligtasan ng mga taong kanyang linikha. Gusto niyang mahanap ang mga nawawala niyang mga anak. Walang higit pa na mahalaga sa Diyos kaysa rito. At ito'y napatunayan doon po sa krus ng Panginoon. Pinatunayan ng Panginoong Isus doon sa krus. Kaya nga mga kapatid sa pananampalataya, gawin po natin ang ating tungkulin o ang ating misyon para kapag dumating ang araw na tayo po ay aharap o tatayo po tayo sa harap ng Panginoon, masasabi po natin doon sa kanyang harapan, natupad ko na po ang aking misyon. Maraming salamat sa gabing ito, sa maiksi natin na devotion sa ating gabi. At magandang gabi muli mga kapatid sa pananampalataya. Tayo po ay mag-ukol ng panalangin. Lubos ka, Diyos, pinupuri, lubos ka namin pinapasalamatan. Salamat sa salita mo na aming napagbulay-bulayan, aming napag-aralan sa gabing ito. Nawa ang salita mo na aming napag-aralan ay tumimo sa aming mga puso at isipan, na siyang mga maging daan tungo sa aming ikalalakas, ikatitibay sa aming pananampalataya. At nawa, Ama, ay patuloy mong igawad ang iyong gabay, pag-iingat at pagpapala sa bawat isa po sa amin. At patuloy mo kami, Ama Diyos, ilayo sa anuman uri ng kapahamakan at ilayo sa mga taong masasama. At patuloy mo kami, dakilang Ama Diyos, sa pagkalooban ng aming pangangailangan, pinansyal, material na bagay at higit espiritual. At ganun din, dakilang Ama Diyos, ay patuloy mo kami buklurin na magkakapatid sa pananampalataya ng pag-ibig, pagkakaisa. At nawa ay maghari ka sa buhay ng bawat isa po sa amin. At kung kami man ay nagkulang, nagkasala sa isip, sa salita o sa gawa, patawarin at ituwid mo kami upang maging kaya-aya at karapat-dapat kami na tumawag sa iyong dakilang pangalan at lumakad sa iyong harapan. At lahat po na papuril at napasasalamat aming ibinabalik sa Panginoong Isus na aming tagapagligtas. Amen. Amen. Mapagpalang gabi muli mga kapatid. God bless us all.